Ayan, nag-install ako ng dashcam, QCY Q23 camera sa Toyota Vios 2026 dashcam, QCY Q20 triple camera, 2K resolution yung front, full HD yung back tsaka yung inside. 3 camera dashcam in-install natin sa Toyota Vios 2026. Ayan, tuturo ko sa inyo kung saan ko pinadaan yung mga wire ng dashcam. Ayan. Ito yung dashcam na rear view mirror dashcam, yung pinapatong lang sa rear view mirror ng sasakyan. Ayan, ito yun. Ayan. Bali, itong dashcam na to plug and play lang, pinapatong lang sa rear view mirror ng sasakyan. Yung dati niyang rear view mirror, nakaipit lang siya ng dalawang rubber clips. Ayan, tapos nakasaksak lang siya sa 12 volt port. Ayan, sinasaksak lang siya dito sa 12 volt port. Ayan, wala kang gagalawin sa kanya, wala kang aalisin. Ayan. Bali, etong dashcam na to, meron siyang, yun nga, yung power supply, yung sinasaksak sa 12 volts port. Ito yun. Ayan, ayun yung wire nya. Ayan, ginapang ko siya papunta rito sa dito sa armrest. Ayan, yung saksakan nya, nandyan yung 12 volts port nya. Ayan, nakasaksak lang siya. Tapos ito yung wire nya. Itong wire na to, ginapang ko to sa kanan. Ayan, sa kesame. Dito siya, pinasok ko lang dito sa loob ng kesame ito. Ayan yung wire nya. Ayan. Tapos pagdating ko rito, meron akong inalis na plastic clips dyan. Yung plastic na panel ito. Naka-clips lang siya ng dalawang clips. Ayan. Sa gilid para mas madali kong yung wire dito sa papunta rito sa may 12 volts port. Ayan. Inalis ko muna yung plastic dito kasi 3 camera yung ikakabit natin, kaya inalis ko. Pagka 2 camera, kahit din nyo naalisin yung plastic na nakatakip dito. Ayan. Tapos ayan, tinanggal ko yung plastic clips tsaka yung rubber dito, inangat ko. May rubber yan. Ayan, para mas madali yung mailusot yung wire dito sa gilid. Ayan yung wire nya papunta rito. Tapos sa ilalim naman, ayan, meron naman dito na plastic na takip. Ayan, pinipindot lang para umangat siya. Meron siya 3 pindutan. Ayan, para umangat yung ayan. Tapos dyan ko dinaan yung wire sa ilalim. Ayan, naangat nyo yan. Ayan, naangat naman yung nyan. Tapos nandito na sa ilalim yung wire. Ito. Ayan, ginapang ko. Pag ganun, ito na. Ayan yung wire nya. Ayan, pag ganun siya. Ayan, gumapang dito sa ilalim na to. Nilagay ko sa ilalim yung wire. Tapos ayan, ito na siya. Sinaksak natin yan. Bali, lagyan yung allowance yung wire dito para hindi siya banat pagka hinugot. Ayan yung wire nya. Dyan gumapang dito pag ano. Just dito sa ilalim. Tapos yung inside camera naman, ito. Yung inside camera, dinikit ko lang dito sa pinaka ng dashcam. Ayan, pinaka monitor. Ayan, nakadikit lang siya. Ayan, tapos sinasaksak lang rin dito sa dashcam. Ito yung saksakan nya. Bali, 2 wire siya. Ayan, ito yung wire nya, 2. Ginapang ko lang ulit yan dito sa kanan. Pinasok ulit sa kesame. Tapos ito na siya. Ayan, ito na yung wire na 2. Ayan, binaba ko rito. Ayan, yung 2 wire. Tapos ito na siya. Dito ko tinago yung wire. Ayan, sa ilalim nito. Ayan, ito. Ayan yung wire ng inside camera. Diyan natin itatago sa ilalim nito. Kasi medyo mahaba yung wire ng inside camera. Hindi natin pwedeng ilagay sa loob ng kesame kasi uumbok sa kesame. Kaya dito ko na lang tinago yung wire na marami. Medyo mahaba yung wire ng inside camera. Kaya dyan natin in-install yung yung mga wire tinago.
Nasa inyo naman kung saan nyo gustong itago itong wire na mahaba na to. Ayan. Ito yung inside camera, dinidikit lang rin yan. Ayan, nakadikit lang ng dual adhesive tape yan. Diyan ko in-install. Ayan, nasa inyo rin kung saan nyo gustong i-install to. Pwedeng ilagay sa windshield or kung saan nyo gustong ilagay. Ayan, ang install natin dito, natin in-install sa may dashcam, kasi mas maganda ako rito, tsaka hindi siya nalalaglag pagka naiinitan. Pag sa windshield kasi nalalaglag pagka tumagal. Ayan, tapos yung back camera naman, ayan, yung back camera dito natin in-install. Ito yung camera sa likod, yung sa may plate number. Ito yung saksakan niya, tapos yung wire niya. Ayan, gumapang naman to papuntang kaliwa. Ayan, sa Kesame rin. Ayan, sa Kesame ito, yung wire niya. Ayan, tapos pagdating nyo rito, hindi nyo na kailangan alisin yung plastic. Sundutin nyo lang ng pry toolkit, yung ganto, para pumasok yung wire. Ayan, tapos pagdating ko rito, merong rubber akong inangat. Ayan, inangat ko para mapasok ko sa Kesame. Tapos, ayan, nilusot natin dito. Ayan, tapos doon na tayo sa may kabilang pinto, sa may passenger. Ayan, dito na tayo sa pinto, sa passenger seat na pinto. Ayan, eto rubber na to, inangat ko para malusot ko yung wire dyan pag ganun. Tapos dito inangat ko yung rubber hanggang rito, kasi nandito yung paglulusutan ng wire papunta sa trunk. Ayan, ayan, ang ginawa ko dyan, kumuha ko alambre, nilusot ko dun para mahugot ko rito sa may trunk. Ito yung trunk nya. Ayan, bali yan yung butas, may inangat ako rito na na carpet. Ayan, nangat ko para makita ko yung yung butas. Ayan yung butas nya. Ito na yung wire ng dashcam. Ayan yung mga sumobrang wire, yan nirolyo ko rin para hindi siya nakakalat. Tapos itong wire na to, gumapang to rito sa taas papuntang papuntang plate number. Ayan, pag ganun may susundan kayong wire dito na naka-loop. Ayan, naka-ganon. Ayan, isasabay nyo yung wire ng dashcam dyan, kasi para pagka sinara nyo yung pinto, hindi siya maputol, hindi siya banat. Ayan, sasabay nyo rito sa pinaka wire na to. Ayan, pag ganun yan. Ayan, sabay dito. Ayan, nakakit nyan. Ayan, tinalihan ko ng cable tie para hindi siya nakakalat. Ayan, nakatali ng cable tie yan. Ayan, tapos putulin nyo na lang yung cable tie. Ayan, ayan, gumapang siya dyan. Tapos pag ganun, tapos eto na siya, yung pinaka connector nung dashcam. Ayan, ito yung camera, tapos ito yung wire. Ayan, naka lang yan, naka connect. Ayan, ayan, ito na yung connector. Tapos etong wire na to, meron niyang red wire. Yung red wire, siya yung kino-connect sa reverse light para mag-auto switch yung camera. Ayan, kinonect ko to sa reverse light, sa positive wire ng reverse light. Ang reverse light ng Toyota Vios, ito nandito sa may likod ng pinto. Ito yun. Ayan. So, ito yung wire niya, yung pula. Ayan, nakaganyan yan. Bali, kinonect ko yung red wire sa color gray. Ayan, makikita nyo yung dalawang wire yan. Isang color white na may stripe na black, tsaka isang color gray. Ayan, sa color gray ko kinonect yung yung red wire. Ayan, hindi ko pinutol yan, hindi ko in-splice. Nilusot ko lang dun sa pinakasakit yung red wire. Tapos tinalihan ko ng cable tie para hindi siya mahugot. Ayan, naka-top lang yan. Ayan, ito yung yung sakit. Ayan, ayan yung pinakasakit niya, pinipindot lang rin yan. Ayan, pinipindot yan para maalis. Ayan, nakalusot yan dito. Ayan. Ayan, bali yan yun yung yung sakit niya. Ayan, pag aalisin nyo, pipindutin nyo lang yan para maalis. Yan, yung red wire naka-connect siya sa reverse light. Yung red wire naman na yan, pwede nyo nang hindi i-connect yan, pwede nyo i-connect. Nasa inyo kung gusto nyo siyang i-connect o hindi na.
Etong purpose lang naman ito yung pag-a-atras, mag-switch yung camera pagka nakakonect siya. Pero pag di nyo siya kinunik, naka-steady lang kahit mag-reverse kayo, hindi mag-switch yung camera ng dashcam. Ayan. Tapos eto na tayo yung wire na nung camera. Etong wire, eto na yung camera sa likod na in-install natin. Eto yun. Ayan. Yung camera na in-install natin. Bali nga pala, meron akong tinanggal dito na cover, yung cover ng nito ng pinto sa likod. Ito yun. Ayan, yung pinaka cover. Ayan, pag aalisin nyo yan, naka-clips lang naman yun ng ano, ng clips. Ayan, yung mga clips nya. Ayan, naka-clips lang yan, naka-ganyan. Pag aalisin nyo yung clips, gamit kayo nung pry toolkit na ganito, yung may pang sikwat na ganyan. Ayan, pang alis na ganun. Ito lang yung pang aalis nyo sa clips. Ayan. Ayan, kailangan meron kayong ganito, yung pang ano ng clips, pang alis. Ayan, pwede rin yung mga ganito. Ayan, yung plastic pry tool. Ayan, pwede rin yan, pang alis ng mga clips kung wala kayong ganito. Ayan, aalisin nyo lang lahat yung clips, maalis na yung pinaka cover sa likod. Ayan, tas ito na tayo yung sa may back camera. Ayan, bali ang ginawa ko rito, dinikit ko ng dual adhesive tape, tapos in-screw ko para mas matibay. Ayan, naka-screw yan. Plastic lang naman yung pag-i-screwan, malambot lang, kaya madali lang siyang butasan. Ayan, ang ginawa ko dyan, binutasan ko muna siya nung ano, yung matulis na screw, yung ganto. Ayan, para sinukatan ko, tapos binutas ko nito, tapos kinabit ko na yung screw na kasama niya. Yan, ito na yung camera, dinikit ko ng dual adhesive tape, tapos tinornilyo ko. Yan, sa likod yan. Tapos yung wire nito, dumaan to sa ilalim nito pag ganun. Tapos ito na siya. Yan. Ang ginawa ko dito, may inalis akong clips dito, inangat ko yung clips nya. Yan, gamitin nyo lang yung pry tool kit. Ito yung ganito. Yan, sundutin nyo lang yung pinaka ano nya. Yan, plastic para umangat siya. Mayroong tatlong white clips sa loob yan. Yan, mayroong tatlo yan. Isa. Yan, tapos dalawa. Yan, tatlo. Bali tatlo yung inangat kong clips para maangat ko yung pinaka plastic nito. Tapos nalusot ko yung wire sa ilalim, inangat ko lang na ganun para magkaroon ng awang sa pinaka ilalim. Tapos nilusot ko na yung wire yan, nilusot ko dyan pag ganun. Kasi eto na siya. Tapos meron akong ilaw na inalis dito, yung plate light. Ito yun. Yan, bali itong plate light inalis natin. Merong pinipindot sa likod yan na ito, yung pinaka-lock nya. Pipindutin nyo lang siya, tapos angat lang. Ayan. Tapos may connector yan dito, yung pinaka-connector nya. Ito. Ayan. Ayan, nakakonect yan dyan. Inalis ko muna para mas madali kong maipasok tong wire dito. Ayan. Tapos pag ibabalik nyo na yung ilaw, kailangan yung pinaka wire nya nandito sa kaliwa. Kasi dito medyo maluwag yung ano, yung pag anong wire, hindi siya maiipit kahit ibalik nyo yung ilaw. Ayan. Bali ang pagbabalik nitong ilaw, uunahin nyo ipasok yung ano, yung dito sa kanan. Ipapasok nyo muna, tapos itutulak nyo lang, maglalak na yan. Siguraduhin nyo yung wire nandito sa may lock ng ilaw. Ayan, para hindi siya maiipit. Ayan. Tapos tulak nyo lang, maglalak na ulit yan. Ayan, siguraduhin nyo nakalak yung pinaka ilaw para hindi na siya maalis. Ayan. Bali yung wire nya dito lumusot sa lock. Ayan. Tapos balik nyo na yung clips na inalis. Ayan, maglalak din yan pag tinulak. Bali tatlong clips yan, isa rito, isa rito, isa rito. Tapos yan na. Tapos dito na tayo sa may plate light. Ayan, ito yung socket na inalis natin. Yan, ipapasok natin ulit sa plate light. Ayan. Ayan, bali nakaganyan siya. Tapos pag aalisin yung ilaw, itong ilaw, pipindutin nyo lang to.
Ayan, para maalis. Basta dahan-dahan lang kasi medyo mabilis mabasag yan pagka binigla nyo yung pinto. Pwedeng mabasag yung lock ng ilaw. Ayan, tapos ito na yung connector nya, tsaka yung connector ng wire. Ayan, pagkukonikin na natin. Ayan, ibalik ko na yung ayan, yung connector nya. Pinag-connect ko na, tapos tinalian ko ng cable tie para hindi siya mahugot. Ayan, nakatali ng cable tie yan, dalawa, para hindi siya mahuhugot. Ayan, tapos ito na yung sa reverse light. Ayan, yung wire nya gumanon. Tapos ito yung mga sumobrang wire, ito i-cable tie ko rin dito yan, para hindi siya nakakalat. Ayan, itatali natin ang cable tie. Ayan, nabalik ko na yung cover sa likod. Ito yung sinasabi ko sa inyo, inalis ko yung cover. Ayan, naka-clips lang ng rubber na, naka-clips lang ng plastic clips. Ayan, pagka-alisin nyo lang yung clips nya, gamit lang kayo ng ganito, yung pry tool kit. Ayan, gaganunin nyo lang siya. Ayan, maalis na. Madali lang alisin yan pagka meron kayong ganito. Itong pry tool kit, nabibili lang naman sa Shopee yan, o sa Lazada. Pry tool kit, mura lang to, wala pang 200. Ayan, isang set yan. Ayan, ito na yung wire nya. Naibalik na natin yung cover, tapos naibalik ko na rin yung cover dito sa may trunk. Ayan, tapos ito na yung camera nya, yung in-install natin sa likod. Ito naman na-adjust to, pwede nyong taasan yung kuha, pwede nyong babaan. Meron siyang lock dito sa gilid, dalawang screw. Pagka okay na yung kuha, kung okay na sa inyo yung kuha, pwede nyo nang lock tong yung screw rito. Huwag nyo siyang i-adjust ng nakalock yung screw, kasi mababasag yung pinaka camera. Ayan. Tapos kailangan pagka papakarwash nyo, sabihin nyo yung maghugas na ingatan na mahila o masagi, kasi medyo mabilis lang siyang matanggal yung nya, yung pinaka likod pagka nasagi or nahila. Ayan. Kailangan pagka papahugasan nyo o papakarwash, sabihin nyo yung maghugas na ingatan para hindi agad masira. Tapos etong tornilyo na to, pag tumagal nagkakaroon siya ng kalawang, kaya lagyan nyo lang siya lagi ng kahit WD-40 o oil para hindi kalawangin. Ayan. Ayan, tingnan natin yung kuha sa dashcam kung okay. Ito tayo rito. Kaya nilalagyan pala siya ng memory card. Ang ilalagay nating memory card, 32 gig na SanDisk. Tapos kailangan ang ilalagay yung memory card yung original. Tapos yung speed nya 100 pataas MBS yung speed nya. Ang gagamitin natin yung 120, kasi 2K video resolution yung dashcam. Kailangan mabilis din yung memory card na ilalagay nyo. Ayan. Tapos original, merong QR code. Meron kasi mga memory card na nabibili hindi original, hindi babasahin ng dashcam, maghahang lang or magkukurap yung mga file. Ayan. Kaya kailangan lalagay nyo yung SanDisk, memory card na class 10, tapos pang 2K video resolution yung nya, yung mabilis, hindi siya naghahang. And bali ang lagay ng memory card dito natin ilalagay yung memory card dito sa banda rito. Ayan, ito yung memory card. Pagka ilalagay, tutulak lang siya. Ayan, maglalak na yan. Ayan, tapos tanggalin na natin yung plastic nya. Ayan, pagka inalis nyo yung plastic nya, meron pang isang plastic yan. Tanggalin nyo na rin para mas malinaw yung screen nya. Ayan, isa na natin. Ayan, bali pagkain natin yung sasakyan, sinusi natin. Ayan. Ayan, pagka sinusi na yung sasakyan, automatic mag-on na rin yung dashcam. Ayan. Tapos 3 camera na yung makikita mo sa kanya. Ayan, format muna ng memory card kasi kalalagay lang. Ayan, bali 3 camera na yung makikita mo sa kanya. Ito yung front camera, back camera, tapos inside camera. 3 camera siya, sabay-sabay nagre-record.
And automatic record na rin siya, wala ka nang pipindutin sa kanya pagka in-on nyo yung sasakyan, automatic magre-record na rin siya. Tapos auto delete na rin, pag puno na yung memory card nyo, mabubura na ng kusa yung mga na-record. Yan, 3 camera siya. Yan, pag swipe nyo, pwedeng front camera lang. Yan, naigagalaw rin, up and down. Yan. Yan, front camera. Pwedeng back camera. Ayan, up and down din. Yan, yung kuha niya sa likod. Yan, tapos inside camera. Yan, tanggalin natin yung flash para kita. Yan. Yan, yung inside camera niya. Madilim eh, kaya ano. Yan, yung kuha niya sa inside. Ayan, nagre-reflect lang siya sa flash ng ano, ng cellphone. Ayan. Ito yung inside. Ayan, tapos pwedeng 3 camera siya, sabay-sabay. Pero kahit naka front lang yung display niya, nagre-record pa rin yung back tsaka yung inside. Pwede rin patay yung display pero nagre-record pa rin siya. Pag tinouch nyo, bubukas. Tapos pagka nag-switch ka ng reverse, automatic mag-switch din yung camera niya. Ayan. Yung camera niya mag-switch din na ibababa taas yung ano, yung kuha niya sa likod. Ayan, may pindutan dito. Ayan. Pwede nyo babaan yung kuha. Ayan, pagka naka-switch ng reverse, ganyan yung kuha niya. Pagka binalik nyo sa park or sa neutral, magbabalik na rin siya sa dati niyang display. Ayan. Meron siyang smart driving. Ayan. ADAS, blind spot detection, tsaka LCA. File management, lahat na na-record nyo, pwede nyo ma-review sa kanya. Yan. Tapos meron din siyang Wi-Fi application na pwede nyo ma-download sa phone nyo yung mga na-record niya. Yan, meron siyang Wi-Fi application. Pwede nyo yung mga na-record niya, pwede nyo ma-transfer sa phone. Yan, na hindi na kailangan kunin yung memory card. Yan, QCY Q20 dashcam, 3 camera, front, back, tsaka inside. Install natin sa Toyota Vios 2026. Yan, ito pala yung tinanggal natin plastic dito sa may siding. Yan, yan. Yan, ito. Pagka ibabalik to, may lulusot ka lang naman dyan. Yung dalawang, ano, ilulusot mo lang na ganun. Tapos yung dalawang clips, yan, itututok mo lang sa butas. Yan, yung butas niya. Yan, lulusot nyo lang ganyan, tapos tutok nyo lang sa butas yung dalawang clips. Yan. Yan, pagka okay na, naka ano na yung clips nya, yan, maglalak na yan. Yan. Yan, ganun lang kadali alisin yung ano, yung sa may siding nya na panel. Yan, pag aalisin nyo, kunin nyo lang yung pry toolkit, ganunin nyo lang, maalis na yan. Naka clips lang naman yan. Tapos yung rubber na inangat natin, ibabalik na rin natin. Yan, naka ano lang naman yung rubber niyan. Tulak nyo lang, babalik na ulit yan. Yan. Oops. Yan, naka ano lang naman yung clips niyan. Yung rubber, nakalusot lang.